afternoon, sir. We are the group 2 and now represents our phylum, which is Cnidaria. Cnidaria is a common name, in a local name, it is a jellyfish. As we know, jellyfish is more danger to a human being. First of all, kasi yung jellyfish kasi nakakasama yan. Lalo-lalo na yung stinger na pag yan kumikit sa ating balat, may possibility na ito ay hindi naubos yung dugo natin kasi yung stinger na talaga yung madaming poison. Ayon sa aming research, para maiwasan ito, dapat maging aware tayo kasi yung jellyfish kasi parang colorless siya. Yung nakikita sa kanya, yung lang yung stinger na. Pero ayon sa mga ibang researcher, mayroon mga ibang jellyfish na may kulay, yung mga sea water fresh, yung mga kulay na brown na jellyfish, hindi siya masyadong merong poison, unlike sa mga marine water. Yung mga brown Cnidaria, hindi naman malalo yung mga poison niya kasi yung epekto lang niya makati pero unlike sa marine sea salt water, yung colorless na jellyfish, sobrang nakakasama yun sa atin. So bakit? Yung stinger niya, maaari kang mamatay kung dito sa upper body na natamaan tayo. Paano maiwasan? Yung mga Cnidaria kasi, yung jellyfish, makikita natin yan through their stinger. Kasi yung stinger nila nagpo-color din ng violet or black. Kasi yung mga stinger nila nagdadala yun ng poison. Ayon sa LA, most of the time mga hundreds a year na namamatay sa kanila dahil sa jellyfish or Cnidaria. Pero madami naman nabubuhay na survive, which is kung pagka dikit lang sa kanila ng Cnidaria, which is jellyfish, maaari itong tanggalin agad through pupunta ng mga clinic or yung mga Coast Guard na tutulong sa'yo. Dapat alam mo yung gagawin mo kung para maiwasan ito. Number 1 reason, kung dumidikit yung Cnidaria sa'yo, yung first gagawin mo, kukuha ka ng buhangin or malapit ng mga sun or basta yung parang may scrub mo agad para madala yung stinger na sa balat mo. Kasi yung stinger, pag yung nag-standby pa doon, which is 3 to 5 minutes, may possibility na sugat siya or idikit na yun siya forever, parang peklat na yun siya. Dapat yun talagang iwasan mo. As we human, dapat talaga yung mga Cnidaria, part na yan ng water, dapat talaga iwasan natin yan kasi yan, part na yan ng mundo natin or dagat. Dapat natin ang iwasan. At saka yung mga Cnidaria kasi, madali naman silang iwasan pag lalong-lalo na pag makita mo agad. Hindi yung talon ka lang talon kasi ayon sa Los Angeles reporters, almost hundreds kada year, di ba? Ang dami. Cnidarian, ito po yung hayop na kailangan natin iwasan. Katulad na ng jellyfish. So, matatagpuan lang po natin sa gitna ng dagat or yung malalayo ng sea. So, kailangan natin iwasan kasi ito yung hayop na di natin kailangan lapitan kasi nakakamatay po to pag ito pumilit, pag nakapilit sa atin. So, hindi natin to kailangan dapat kailangan beware talaga tayo. Dapat kailangan natin mag-ingat lagi, magligo tayo ng beach or like maliligo tayo kahit saan. So, kailangan pa rin natin mag-ingat kasi hindi natin alam na yung jellyfish pala ay nakakamatay sa atin, para sa atin nakakamatay siya. At saka yung madami kasi uri ng katulad ng sinabi ni Smula, madaming ibang klase na jellyfish, katulad na yung jellyfish na Cnidaria. So yung Cnidaria, nakakamatay siya dahil sa yung parang gulamay niya kasi Cnidaria. As we know, like jellyfish, ito yung madaming color, ito yung nakakasama sa atin pag ito ay dumikit at laro din tayo nakakamatay rin ito pag ito ay dumikit. Tsaka depende rin ito sa anong klaseng mga jellyfish. Ito ay madaming kulay, like mga puti, mga kulay brown. Yung ibang kasi jellyfish, hindi kasi nakakamatay, mga kulay brown. Tsaka hindi rin ito nakikita sa ating kasi parang transparent din. So dapat natin iwasan ito pag sa mga yung galamay niya. Para dati dito yung mga madikitan tayo. Kasi pag ito ay dumikit sa ating mga katawan, ito ay nakakalason. Depende rin sa anong klaseng jellyfish yung dumikit sa ating katawan. Ito din pag dumikit ito sa ating mga kamay, ito ay nakakaroon tayo ng peklat pag ito ay tumagal sa pagdikit niya sa ating katawan.